Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Monkey Man. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Hanuman ay isang Diyos sa relihiyong Hindu, at may hawak na isang makapangyarihang lugar sa rich Hindu mythology. Ang karakter ay nauugnay sa napakalawak na kapangyarihan, na minsang pinakawalan ng mga Diyos bilang parusa. Ang Monkey Man ay kwento ng isang batang lalaki, na nararamdaman ang kapangyarihan ni Hanuman sa kanyang sarili, gaya ng sinabi ng kanyang ina sa kanya noong kanyang kabataan, at ginamit ang kapangyarihan upang maghiganti para sa kanyang hindi makatarungang pagkamatay. Tiningnan ni Kid ang larawan ni Hanuman sa aklat, habang ikinwento ng kanyang ina ang nakakatuwang libro na naglalarawan sa kanya, kung paano pinakain ni Hanuman ang kanyang sarili ng mga prutas sa gubat. Minsan ay nakita ni Hanuman ang bunga ng mangga sa gubat at namitas ito sa puno, ngunit nagkamali siya dahil ang kinain niya ay araw, sa halip na mangga. Dahil sa pagkamaling iyon, humarap si Hanuman sa konseho ng mga Diyos, na nag-alis sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Sa isang maingay na mga tao na tumataya sa dalawang wrestler, ang isang manlalaban na may maskara ng unggoy ay nakatanggap ng matinding palo mula sa kalaban. Inilagay ng mga tao ang taya sa isang kahon na gawa sa kahoy, na dala ng isang maliit na bata. Kinuha ng may-ari ng Fight Club na si Tiger ang mikropono, at nag-anunsyo siya ng tagumpay ng manlalaban na si King Cobra, habang si Monkey Man ay bigo na naglakad patungo sa dressing room. Ang maraming suntok sa mukha ay nagdulot ng pagdurugo sa bibig at hinugasan ito ni Kid, nang maalala niya ang gabing inatake at sinunog ng mga pulis ang kanilang nayon. Binawi ni Kid ang sarili mula sa pag-alala ng kanyang nakaraan, nang marinig niya ang boses ni Tiger. Lumingon siya kay Kid at binayaran siya ng kaunting halaga, dahil sa pagiging bahagi nito ng laban. Nakiusap si Kid na dagdagan ang pera, ngunit hindi siya pinansin ni Tiger, at sinabihan siyang subukang manalo sa susunod para kumita ng higit pa. Samantala, ang religious at political leader na si Baba Shakti ay patuloy na nakakakuha ng katanyagan sa publiko. Nanood si Kid ng balita at nakaupo sa isang mumurahing restaurant, nang humingi sa kanya ng pera ang isang batang lalaki na nagngangalang Lucky, kapalit ng kinakailangang impormasyon. Pagkatapos umorder ng juice at nagbayad ng pera, sinabi ni Lucky sa kanya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Queenie, na nagmamay-ari ng isang mamahaling restaurant. Sa sumunod na eksena, tumanggi si Queenie na magbigay ng pera sa isang pulubi, at hindi niya sinadyang natapon ang isang baso ng inumin. Dahil dito, matagumpay na nakuha ng pulubi ang kanyang wallet. Inilipat niya ang wallet sa maraming kamay, bago ito tuluyang umabot kay Kid, na naghahanap sa loob nito ng anumang mahalagang impormasyon. Ang card sa loob ng wallet ay nagdirekta sa kanya sa isang sikat na restaurant, at si Kid ay naghintay ng medyo matagal sa labas para makapasok. Sa wakas ay dinala siya ng isang lalaki kay Queenie. Ibinalik ni Kid ang kanyang wallet at sinabing nakipag-away siya sa dalawang pulubi para makuha ito, at gusto niya ng trabaho sa restaurant bilang gantimpala. Mahigpit niyang tinanggihan ang pera, at pumayag na gawin ang anumang trabaho sa restaurant. Nakumbinsi niya si Queenie na masipag siya, sa pamamagitan ng pagpapakita ng sunog na mga kamay. Bigla siyang napatingin sa isang larawan ng pumatay sa kanyang ina, ang pulis na si Rana kasama si Queenie, at naalala ang gabing sinunog niya ang kanyang ina. Ang boses ni Queenie ang nagpabalik sa kanya sa realidad, na pumayag siyang kunin siya bilang tagapaglinis. Nagsimulang magtrabaho si Kid at nakilala niya si Alfonso sa restaurant kinabukasan. Siya ang nagsusupply ng lahat ng damo sa mayayamang customer sa restaurant, at nag-alok ng anumang tulong kay Kid. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating si Kid sa isang tindahan ng kawali, at sinabihan niyang gumawa ng espesyal na kawali para sa kanya. Alam ng tindero na ito ay isang sikretong code, at inutusan ang bata na dalhin si Kid sa kalapit na tindahan. Ang lalaki sa nasabing tindahan ay nagbebenta ng mga hindi lisensyado na mga armas. Pumili si Kid ng baril na angkop para sa kanyang misyon at umalis. Sa oras ng trabaho niya kinabukasan, pinanood niya si Queenie na pinapahiya ang isang babae, si Sita, dahil sa pagrereklamo tungkol sa mga malupit na kliyente. Sinisi siya ni Queenie sa pagiging overdramatic at tinawag niya si Kid sa loob. Hiniling niya kay Kid na ibaling ang mukha sa dingding, at binigyan si Alfonso ng malaking halaga para ayusin ang mga drugs para sa mga kliyente, habang dadalhin niya ang mga babae.
Habang pinapanood ni Kid si Alfonso na umalis, sinundan niya ito at nag-alok na maging magkaibigan sa paraang kikita sila ng malaki. Bilang patunay ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang fight club, at hiniling sa kanya na tumaya sa kanyang pagkatalo. Si Alfonso ay tumaya sa kanyang pagkatalo at tulad ng inaasahan, nanalo siya ng malaking pera. Bilang kapalit, dinala siya ni Alfonso sa Magarbong Hall, kung saan nagsusupply siya ng drugs sa mayayamang customer. Nagpapakita ang restaurant ng menu card, at pinipili ng customer ang mga babae mula sa menu, para i-escort sila. Napatingin si Kid sa isang lalaki na dinala ang isang batang babae sa kanyang silid. Pagkatapos, nag-alok si Alfonso na isakay siya sa kanyang magarang sasakyan, at nagmaneho sila sa buong lungsod sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, habang naghahain sila ng mga inumin sa parehong hall, pinapanood ni Kid si Sita na nakaupo kasama ang isang kliyente, na nagsimulang kumilos ng hindi kaaya-aya. Naalala ni Kid ang gabing namatay ang kanyang ina. Pinaalis ang mga taga-nayon, ngunit lumaban sila at nanatili, hanggang sa sinunog ang buong bayan. Hindi nakayanan ni Kid ang hindi magandang ginawa ng lalaki kay Sita, at umalis sa hall na halos tumatakbo. Lumabas si Kid gamit ang backdoor ng restaurant at umupo, nang biglang tumabi sa kanya ang asong gala. Pinakain niya ang aso ng isang piraso ng pagkain mula sa basura, nang dumating doon si Sita. Napansin ni Sita ang gulat ni Kid sa hall, at pinayuhan siyang umalis sa trabahong ito kung hindi niya kayang tiisin ang mga ganitong eksena. Sa halip na sagutin si Sita, tinanong niya ito tungkol sa tato ng isang ibon sa kanyang braso, na tanda pala na gusto ng babae na maging singer. Sa mga sumunod na araw ay nagpractice siya gamit ang baril, para maperpekto ang kanyang target. Tinuruan din niya ang kanyang aso na maglakad gamit ang baril, at ibigay ito sa kanya sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sabay-sabay niyang ipinagpatuloy ang mga laban at mga trabaho sa restaurant, hanggang sa maperpekto niya ang kanyang target gamit ang sandata, at natagpuan ang kanyang sarili na handa na para sa pag-atake. Sa huling araw, nagdala siya ng mga inumin sa hall kasama si Alfonso. Nakapasok siya sa espesyal na lugar sa unang pagkakataon, kung saan plano niyang patayin ang kanyang target. Hindi nagtagal ay tumingin siya sa paligid, at nakita niya ang pulis na si Rana na nakaupo kasama si Sita. Palihim na hinalo ni Kid ang asido sa banyo, sa drugs ni Rana. Nilagay ni Rana ang pulbos sa binti ni Sita at sinipsip ito, ngunit dumugo agad ang kanyang ilong. Kinabahan si Rana at naghugas ng ilong sa banyo. Biglang itinutok ni Kid ang kanyang baril kay Rana na nagpapaalala sa kanya na pinatay niya ang kanyang ina, ngunit sa kasamaang palad ay napansin ni Rana ang kanyang mga kamay na nanginginig, at sinipa niya ito dahilan para malaglag ang baril. Sa kabilang banda, narinig ng mga bisita ang putok at nagsimulang tumakbo palabas ng hall. Sinubukan ni Kid na patayin si Rana ng buong lakas, ngunit patuloy siya nitong hinahampas. Muli ay nabigo siyang hawakan ang baril. Pinalo ni Rana si Kid at sinaksak ng kutsilyo sa hita. Hinugot ni Kid ang kutsilyo at isinaksak naman sa likod ni Rana. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas sa restaurant at humanap ng paraan patungo sa parking area. Nandoon na si Alfonso kasama ang mga tao galing sa loob. Sumakay si Kid sa rickshaw, isinama si Alfonso at mabilis silang umalis sa lugar. Ilang beses silang umiwas sa mga police van, ngunit mayroon ding helicopter para sundan sila. Pinahinto nila ang rickshaw at tumakbo ngunit sinundan sila ng mga pulis. Nahuli ng mga pulis si Kid ngunit nakatakas si Alfonso, at nalungkot sa pag-iwan kay Kid. Nagkamalay si Kid na nasa loob ng police van, at nakaupo sa pagitan ng maraming pulis. Inatake niya ang mga pulis bago sila makagawa ng anumang bagay sa kanya. Kinuha niya ang kanilang baril, nasugatan niya ang pulis, at binuksan ang van. Tumakbo at pumasok si Kid sa isang bahay aliwan, habang hinanap siya ng mga pulis na parang mga ligaw na hayop sa bawat sulok. Lumabas si Kid sa bahay aliwan at nagsimulang tumakbo muli sa mga lansangan. Tumakbo siya sa bubong ng mga bahay, nang pinaputukan siya ng isang sniper sa helicopter at nahulog siya sa tubig. Naalala ni Kid na dinala siya ng kanyang ina sa batis noong bata pa siya. Palagi siyang sinasabihan ng ina sa pagiging napakalakas at kayang talunin ang mga kaaway tulad ni Hanuman. Biglang pinanood ng kanyang ina ang mga linya sa kanyang palad, at sinabi sa kanya na tinutukoy ng mga linyang ito kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng maraming mukha. Ginamot nila ang mga tama ng bala ni Kid, at sinabihan na manatili doon.
Sila ay hidra at hiniling sa kanya ni Alpha na manatili doon, at maghanda upang maghiganti kapag nabalik na ang kanyang lakas. Ayaw maghintay ni Kid, ngunit alam niyang hinahanap siya ng mga pulis, kung kaya ay nagpasya siyang magtago sa lugar kasama ang mga taong ito. Sa kabilang banda, ang bilang ng mga tagasunod ni Baba Shakti ay dumami araw-araw. Siya ay nagiging popular sa bawat araw na dumadating. Binisita siya ni Rana upang hanapin at patayin ang umatake sa kanya, ngunit hiniling ni Baba Shakti na huwag pansinin iyon, at mag-focus sa paparating na halalan. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Kid ang hidra at ang kanilang pagdiriwang. Nakaupo sila sa paligid ng apoy at nagbibiruan. Lumalalim na ang gabi, ngunit hindi ma-enjoy ni Kid ang kanilang pagsasama, o ngumiti man lang sa kanilang mga biro. Umalis siya at naupo mag-isa sa tahimik na lugar, ngunit sumunod sa kanya si Alpha at pinanood ang kanyang paghihirap. Kalaunan, dinala niya si Kid sa kanilang sagrado na puno. Ito ay nililiwanagan ng maraming lampara sa gabi. Naramdaman ni Alpha ang galit ng paghihiganti kay Kid. Ipinaalala ni Alpha sa kanya ang kahalagahan ng kanyang galit at sakit, na nagtulak sa kanya upang maghiganti. Tiniyak niya na ang kanyang sakit ay mababago sa araw na siya ay makapaghiganti. Sa pamamagitan nito ay nagtanggal siya ng bulaklak sa sagradong puno, at ginawang pulbos ang bulaklak sa kanyang kamay. Ang pulbos ay makakatulong sa kanya na maalala ang kanyang galit. Ibinato niya ang pulbos sa mukha ni Kid, at biglang naalala ni Kid na sa kanyang pagkabata, nakita niya ang kanyang nayon na nasusunog. Sa sobrang paghihirap, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Noong araw na iyon ang buong nayon ay nanunood ng puppet show nang dumating ang pulis sa utos ni Baba Shakti. Gusto niyang kunin ang lupain ng taga-nayon, kaya inutusan niya ang mga pulis para paalisin ang mga taga-nayon sa kanilang mga bahay, gamit ang kanilang kapangyarihan. Sinimulan ng mga pulis na sunugin ang mga bahay, at patayin ang mga inosenteng taga-nayon, saan man nila ito matagpuan. Si Rana na nangunguna sa buong operasyon, ay tumingin sa ina ni Kid na may pagnanasa. Alam ang intensyon ni Rana, pinakiusapan si Kid ng ina na magtago sa bubong at huwag lumabas kahit anong mangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Rana sa loob ng bahay, at nagsimulang hipuan ang kanyang ina. Inilabas niya ang nakatago na kutsilyo at sinaksak si Rana. Ginahasa ni Rana ang ina ni Kid, at pagkatapos ay hiniling sa tauhan na sunugin siya. Nasaksihan ni Kid ang buong pangyayari sa loob ng bahay mula sa isang maliit na siwang sa bubong. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina upang iligtas mula sa pagkasunog, ngunit wala itong nagawa, at sa pagtangkang iligtas siya, nasunog din ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay sinunog ng pulisya ang buong baryo. Tiningnan ni Alpha ang mga paso sa kamay ni Kid, at hinikayat siyang gawin ang sakit na ito bilang kanyang kapangyarihan. Ito ang magiging lakas niya para lumaban sa pangit na sistema. Sa kabilang banda, si Baba Shakti ay nagyoyoga sa kanyang tahanan. Medyo nakabawi na si Kid, at sinimulang ihanda ang sarili para sa paghihiganti. Sinuntok niya ang punching bag, at nag-alangan na ipagpatuloy ang pagsasanay. Nang makita ni Master Shakir ang kanyang pag-aatubili, sinimulan niyang lumikha ng ritmo gamit ang tabla. Ang musika ay naging sanhi ng pagpapatuloy ng pagsasanay ni Kid, kung kaya ay pumalakpak ang hidra sa tuwa, habang sinusuntok niya ang punching bag. Bumilis ang kanyang mga suntok hanggang siya ay napagod, at hindi na nakakasabay sa bilis na beat ng tabla. Sinimulan ni Baba Shakti ang mga kaguluhan sa buong bansa, at matagumpay na pinag-aaway ang mayorya at minorya. Sa kabilang banda, sinanay ni Kid ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Pinakalma niya ang kanyang isip sa ritmo ng beat, at sa wakas ay dumating ang isang araw na huminto sa pagtugtog si Maestro Tabla, ngunit hindi pa rin napapagod si Kid. Ngayon alam na nila na handa na si Kid para sa malaking laban. Sa araw na iyon ay nakatanggap si Alpha ng abiso mula sa gobyerno na lisanin na ang kanilang bahay, o kaya ay magbayad sila ng kaukulang halaga. Napakalaki ng halaga na hindi nila kayang bayaran, at wala silang ibang mapupuntahan. Narinig sila ni Kid at nagpas siyang tumulong sa kanyang paraan. Nagdarasal siya at ninakaw ang pera sa kahon. Sa kabilang banda, pagkaraan ng mahabang panahon ay nakita ni Alfonso ang mga poster sa dingding, na nagpahayag ng laban ni Monkey Man at King Cobra sa Fight Club. Samantala, nagsumite ng pera si Lucky mula sa isang lalaking tumaya sa panalo ni Monkey Man. Dumating ang napakaraming tao upang panoorin ang laban sa ring sa araw na iyon, at sigurado si Tiger sa pagkatalo ni Monkey Man.
Kumuha siya ng maraming pera mula sa publiko at tumaya sa pagkatalo ni Monkey Man. Nagsimula ang laban at taliwas sa mga nauna, natalo ni Monkey Man si King Cobra sa unang sipa pa lang. Pinilit na patagalin ni Tiger ang laban, ngunit hindi na kumilos si King Cobra sa kabila ng kanyang pagsisikap. Tumawag si Tiger ng isa pang manlalaban upang labanan si Monkey Man, upang ipagpatuloy ang palabas. Sa ilang suntok ay sumuko rin ang ibang manlalaban, at malakas na nagsigawan ang mga tao sa pagkapanalo ni Monkey Man. Iniuugnay nila ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ni Hanuman, at pinanood ni Alfonso ang laban na labis na ipinagmamalaki ang kanyang kaibigan. Tumanggap ng maraming pera si Alfonso, dahil sa pagtaya niya sa tagumpay ni Kid. Inilagay niya ang buong halaga sa isang bag at isinabat sa statue. Nakatanggap ang Hydra ng isang sulat sa loob ng bag, na nagpapayo sa kanila na tandaan ang kanilang pagkakakilanlan. Dumating ang banal na araw, at ipinagdiriwang ito ng buong bansa sa kani-kanilang sariling paraan. Kasabay nito, pinili ni Monkey Man ang araw na ito para sa kanyang huling paghihiganti. Dumating si Baba Shakti sa hotel ng gabing iyon, sa gitna ng napakaraming tao na nag-welcome sa kanya. Sa kabilang banda, gusto ni Queenie na perpekto ang lahat para sa kanyang mga bisita. Si Rana ay itinalaga sa seguridad, habang si Baba Shakti ay nakaupo sa malaking bulwagan. Pumasok si Kid sa hotel at pinatay ang security sa hallway. Marami ding nakamastaran na Hydra ang pumasok sa parking area. Kasabay nito, pumasok si Kid sa kusina at binugbog ang bawat lalaking lumalaban, gamit ang mga kutsilyo at colander. Sinunog niya ang lugar at saka hinarap ang ilang security sa elevator. Sa kanyang malawak na kapangyarihan at diskarte, nilaslas niya ang lalamunan ng security man. Biglang nakaramdam ng panganib ang mga tao sa bulwagan, nang biglang namatay ang ilang ilaw. Kumukurap-kurap ang ilaw ng elevator at bumukas ang pinto nito, at nahulog ang isang bangkay. Sa likod ng lalaki, sinindihan ni Kid ang maliit na paputok at inihagis sa mga tao. Nakipaglaban siya, at tinalo ang lahat ng mga lalaking humarang sa kanya. Sabay-sabay na umalis ang ibang tao sa bulwagan. Biglang bumukas ang pinto ng elevator, at pinalibutan si Kid ng ilang security guard para atakihin siya. Nang mag-isip si Kid kung ano ang gagawin, pumasok si Alpha kasama ang ilang Hydra sa bulwagan. Nakabawi si Kid sa kanyang lakas, at buong tapang na inatake niya muli ang kalaban. Marami na silang pinatay, ngunit sinabihan ni Alpha si Kid na wag nang mag-aksaya ng oras, at sundan na ang kaaway niyang si Rana. Tumakbo si Kid patungo sa elevator, nang makita niya si Queenie na nakatutok ang baril sa kanya, para puntiryahin siya. Ngunit biglang hinampas ni Sita ng tray ang ulo ni Queenie. Pinutol ni Kid ang hinlalaki ni Queenie para ma-access ang secret room, dahil kailangan niyang ma-verify ang mga fingerprint nito. Bitbit ang hinlalaki sa kanyang kamay, sinimulan ni Kid na hanapin si Rana. Minaliit ni Rana ang kakayahan ni Kid, at sinimulan niyang hampasin ito ng buong lakas. Nakailang suntok si Rana kay Kid, hanggang sa nang ibabaw sa buong katawan ni Kid ang galit. Sinimulan niyang suntukin si Rana, hanggang sa hindi na siya makabangon. Hinawakan ni Kid ang buhok ni Rana, inuntog ng maraming beses ang ulo sa sahig, at sinuntok sa mukha. Bumalik sa alaala ni Kid kung paano sunugin ni Rana ang kanyang ina, at sa galit, hinampas ni Kid ng sapatos ang mukha ni Rana at sinuntok ito hanggang sa mamatay. Hindi tumulong ang security ng hotel para iligtas si Rana, at mas piniling magtago upang mailigtas ang kanilang buhay. Muli ay naalala ni Kid ang kanyang bahay na nasusunog at bilang isang bata, umiiyak siya habang nakatayo sa harap nito. Alam niyang sinusuportahan ni Baba Shakti ang karahasan at puot na ito. Sumakay siya sa elevator upang hanapin ang pangunahing salarin ng mga krimen, at narating ang lugar kung saan naghintay na sa kanya si Baba Shakti. Gustong malaman ni Kid kung kilala niya kung sino siya, at bakit niya pinatay ang kanyang ina. Ipinakita ni Baba Shakti ang kanyang kawalang interes sa mga bagay na ito, at ipinakita ang kanyang tsinelas kay Kid. Gusto niyang ipaalam na siya ay isa lamang simpleng tao. Biglang narinig ni Kid ang tunog ng isang helicopter, at ang kanyang atensyon ay nailipat dito. Sinamantala ni Baba Shakti ang sandaling ito at inatake si Kid. Nasugatan niya si Kid gamit ang pako na nakatago sa kanyang mga kamay, ngunit bago pa makaatake muli si Baba Shakti, pinigilan siya ni Kid at pinatay siya gamit ang kaparehong pako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kid ang kanyang sarili bilang isang tunay na Hanuman, na may taglay na maraming kapangyarihan.
Sa wakas ay nakadama siya ng kapayapaan, at nakikita ang sarili sa kanyang imahinasyon kasama ang kanyang ina, at pareho silang kumakanta habang naglalakad sa bundok. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.